Ilang araw pa ang lumipas bago tuluyan nagdesisyon si Althea na bumalik sa trabaho. Malakas na siya. Okay na pakiramdam niya. Napalitan ng mga maid mula sa mansyon ni Don Calixto. Ang mga maid naman na nakasama ni Manang Sally ay naibalik na sa mansyon ng mga Salmeda. Hindi inilihim ni Renz ang ginawa ni Manang Sally at ng iba pa, pero hindi na lang niya binanggit na sa Eleanor ang utak at kasabwat nila sa gulo. Nagawa nilang ayusin yon bago bumalik sa trabaho ang mag-asawa. Sumabay ka na sa akin, Althea. Ihahatid na kita. Hindi na kailangan, Renz. Mag-aabang na lang ako ng taxi sa labas. Siguro naman may mga dadaan dyan. Tahas ang pagtanggi ni Althea. Naalala niyang huling gulong ginawa nito sa trabaho niya. Malamang ay usap-usapan pa rin ang lahat ng ito doon, lalo kapag si Ruby ang magbubukas. Ang imposible naman kung walang magagawi. Sigurado ka? Oo naman. Bakit hindi ka nalang mag-drive ng isa sa aking mga sasakyang nasa garahe? Pumili ka na lang ng isa dyan kung alin ang gusto mo. After ng malaking gulo para gawing okupado ni Renz ang isipan ay pinadala niya sa driver na lahat ng sasakyan niya na inubos niyang alisin sa bahay noong umalis siya. Inuwi niya sa mansyon ng karamihan noon at ang Porsche lang ang tanging inaiwan. Ngayon ay nagawa na niyang ibalik sa bahay na ito kahit pa alam niya na hindi naman na siya doon magtatagal. Ibinalik mo ng mga sasakyan dito? Oo, pinadala ko na ulit dito sa driver. Lahat yun. Napuno ng excitement ang dibdib ni Althea. Ganun naman pala, bakit pa ba siya bibili ng sariling sasakyan niya kung marami nga palang collection ng sasakyan ng asawa niya? Sa mga sasakyan mo sa garahe, alin doon ang may pinakamurang halaga? I mean, baka kasi masira ko o maibangga ko. Malamang ay nagkakahalaga yun ng milyon. Saan ako kukuha ng pambayad sa'yo? Hindi hamak na mahirap ako. Kahit alin doon ang kunin mo, pumili ka na lang ng susi sa lalagyan. Wala akong pakialam kahit yun ang pinakamahalang piliin mong i-drive. Subalit ang excitement na nararamdaman ni Althea ay naging panandalian lamang. Napawi mga ngiti niya na halos umabot na sana sa magkabilang tenga at ang mga mata niya. Kaso, wag na pala Renz, kung makikita lang din ako na makatrabaho kung magdadrive ng luxury car mo sa kumpanya. Malamang may masasabi pa na naman sila sa akin. Ano naman, asawa pa rin naman kita. Ikaw pang Mrs. Almeda. Masama ba na ang asawa ko'y mag-drive ng mamahaling sasakyan patungo sa trabaho niya? Inggit lang yun sila sa'yo. Umismit si Althea at iniirap ang mga mata. Hindi ito naiintindihan. Malamang, kung napakilala siya ng maayos, hindi niya iisipin ang bagay na yon dahil bukas palit siyang tatanggapin ng lahat. Saka ilang araw na lang nakadikit ng pangalan mo yon. Dapat lang na-enjoy mo na ngayon. Napailing na naman si Althea. Ang yabang talaga nitong si Renz na akala mo porket asawa pa rin siya nito ay dapat lang natanawin siyang malaking utang na loob ang pagiging Mrs. Almeda. Kung alam lang nitong pinagdaanan niya, kakaiba talaga. Huwag na Renz, nakakahiya naman kasi sa'yo na parang malaking utang na loob ko pa. Nakasal pa ako sa'yo hanggang sa araw na to. Hindi ba? Humakbang na palabas ng bahay si Althea matapos damputin ng bag. Sinundan siya ng nagmamadaling sa Renz. Hindi pa nito naayos ang suot niyang necktie sa leeg para lang humabol. Sa nagmamadaling hakbang ng asawa. Kung ayaw mo mag-drive, hayaan mong ihatid kita sa pinagtatrabahuhan mo. Renz, seryoso ako. Hindi na kailangan. Kaya ko na mag-isa. Saka kung nagigilty ka dahil sa mga nangyari nung nakaraan, don't be. Kalimutan mo na yon. Ayos na sa akin ang lahat, total sure na makukulong na si Manang Sally. Hindi siya pinakinggan ni Renz. Buo pa rin ang loob nitong inihatid siya sa kumpanya. Hindi siya papayag na mag-taxi lang si Althea. Bakit ba ayaw mo ihatid kita? Mrs. Almeda ka pa nga, kaya gusto kong ihatid kita. Hindi ako nagigilty kaya ginigiit ko to, Althea. Ano bang masama sa gusto kong mangyari? Ayaw mo kasing mag-drive kaya ihatid na lang kita. Ano naman ko si Mrs. Almeda ako? Anong big deal doon? Kanina pa ako nabubisit sa'yo. Nakakaalibad-bad yung pinagsasabi mong Mrs. Almeda ako. Singhal na sa kanya ni Althea. Hindi na napigilan ni Althea ang sumigaw. Sa halip na matuway naiinis siya. Nagagasgas ng tenga niya at nabubwisit na siya sa kakasabi nitong paulit-ulit na si Mrs. Almeda daw siya. Alam naman niya at hindi nakakalimutan saglit yon. Kaso nga lang ay nakakapikon na at hindi na natutuwa dahil pinapaulit-ulit niya pa. Big deal yon dahil kapag may mga nakakita sa yung kakilala ko na nakataksi lang, sa akin ang humiliation nun. Kukutyain ako dahil sa marami akong sasakyan. Mayaman. Tapos ang asawa ko nakataksi lang? Gusto mo ba akong ipahiya ha? Bahagyang natawa sa Althea sa alibay ni Renz.
Mukha yatang may sakit ito. Humakbang siya papalapit kay Renz at sinalat ang laeg kung mainit. Hindi na nakahuma sa Renz sa ginawa ni Althea. Anong ginagawa mo, Althea? Tinitignan ko kung may lagnat ka. Mukhang wala ka sa tamang katinuan at nagdedeliryo. Sino naman sa tingin mo magsasabi niyang iniisip mo? Nakalimutan mo na ba na hindi naman ako kilala ng marami bilang sang Mrs. Almeda? Inilihim mo ko, hindi ba? Pamilya lang natin na nakakaalam na mag-asawa tayo at malayo naman sila dito. Kaya anong inaalala mo? Humiliation my foot? Angil pa sa kanya ni Althea. Akmang iiwan na siya ni Althea nang biglang mahigpit na hinawakan ni Renz si Althea sa braso at kalad ka rin patungo sa kanilang garahe. Dahil sa gulat ay hindi na nakahuma si Althea. Sa pilitan na siyang pinasok sa loob ng sasakyan ng asawa. Ano bang ginagawa mo, Renz? Pasok. Wala nga nakakita sa'yo na makakilala natin. Pero ang mga kapitbahay natin ay kilala tayong nakatara dito. Ayoko makarinig sa kanila ng ganong komosyon hanggat magkasama tayo sa isang bahay. Malayo agwat ng mga bahay doon sa may area nila, kaya hindi to valid. Ngunit batid ni Althea na kahit nagreklamo siya hindi pa rin siya mananalo. Minabuti na lang ng babae na sumunod sa kung anong gusto nito. Kaunting panahon na rin naman ang pagtitiisan niya at matatapos ng lahat ng pakikisama niya dito. Dito na lang ako, Renz. Pakahinto na lang ang sasakyan sa tabi, lalakarin ko na lang papunta ng company. Ilang hakbang na lang din naman. Di ko mang bibig na nilingon ni Renz si Althea. Ano bang kinatatakot mo, Althea? Dati naman okay lang sa harap Ang makita ka ng mga kasama mo sa trabaho, ihahatid kita. O baka naman ayaw mo makita ni Kenzong, hinahatid kita. Bakit? Magsasalos ba siya sa akin? Umiling si Althea. Naninibago siya sa kakaibang kinikilos ni Renz ngayon. Usually wala naman tong pakialam sa kanya at sa mga ginagawa niya. Ngayon lamang ito nagkakaroon ng pakialam. Bababa na ako, malilate na ako sa trabaho. Walang amor na paalam ni Althea sabay baba ng sasakyan. Ni hindi nagpasalamat sa paghatid nito. Dismayado at piko na lang na sinundan ni Renz ng tanaw si Althea na malalaki at puno ng pagmamadali ang papalayong mga hakbang sa kanyang sasakyan. Pagpasok sa building ay dire-diretso nang nagtungo si Althea sa opisina ni Kenzo. Hindi pinansin ng mga mapanghusgang mga mata na nakasunod sa kanya pagpasok pa lang. Wala siyang pakialam kung anong iisipin ng mga kasamahan niya sa trabaho sa pagbabalik niya. Welcome back, Althea! Masiglang bati ni Kenzo na nasa office na ng mga sandaling iyon. Tumayo pa ito upang yakapin ang babaeng ginantihan naman ni Althea. How is your bed rest? Sulit naman ba ha? Nakapagpahinga ka ba ng maayos? Hindi na naikwento ni Althea kay Kenzo tungkol sa nangyari sa kanila ng mga maid. Sure siya na mag-aalala lang ito, isa pa hindi rin ito alam na doon siya nakatira. Masasabon siya na kaibigan oras na malaman yon. Huwag lang talagang magkakamaling banggitin ni Roland ng bagay na yun kay Kenzo. Nakalimutan niya pa namang pagsabihan sa Roland na kailangan niyang ilihim ito sa lalaki at hindi na ipaalam pa. Mamay tatawagan niyang kaibigan upang sabihin iyon. Ayaw niyang paulit-ulit na mag-explain. Ayos lang, salamat nga pala sa pagpayag, Kenzo, sa hiling ko sa sick leave. Nakakahiya at sure na tambak ang trabaho dahil sa nawala ako ng ilang araw. Huwag mong alalahanin yun. Nag-aalala nga ako na baka nabuking na rin sa tinatago mong lihim. Sa awa ng Diyos, hindi pa naman, Kenzo. Tawa ni Althea. Pagdating sa ospital, pinauwi rin ako kagad ng doktor. Sinabi lang na kailangan ko magpahinga dahil nasobrahan ako ng trabaho. Tumalikod si Althea at tinungong pwesto sa table niya. Medyo nahihiya siya kay Kenzo na nagsinungaling. Inayos niya mga gamit sa ibabaw ng table. Namiss niyang pumasok dito. Subalit kagad siyang natigilan sa sunod na sinabi ng boss. Siya nga pala, about kay Ruby. Alam kong alam mo na siyang suspect sa nangyaring pagsasend sa random people ng unfinished draft. Sinuspindi ko siya ng isang cut-off. Medyo natuwa ang loob ni Althea nang marinig yon. Deserve niyang maparusahan kahit papano. Ayos lang, Kenzo, hindi mo na sana siya sinuspindi. Kinalimutan mo na lang sana mga nangyari. Hindi na rin naman mababawi. Hindi pwede yun. Ikaw yung nadidiin sa mga kalokohan niya. Basta sa susunod mag-iingat ka na lang. Hanggat maaari, huwag mong iiwan ang PC mo na walang password. Huwag ka na lang magtiwala na porket nasa office ay safe ng lahat. Ganun na lang ang gawin mo ha, Althea. Salamat, Kenzo. Sorry din pala dahil hindi kita pinaniwalaan noon. Hindi ko pinakinggan ang sasabihin mo. Nung tinanong mo ko noon, alam ko na kung sino. Ayoko lang kasing lumaki ang gulo. Wala yan, Kenzo. Labas lang ako. Kukuha lang ako sa pantry ng tubig. Nakalimutan ko magbaon. Pakita ni Althea ng baonan niyang walang laman.
Tumango lang si Kenzo, sinundan ng tingin ng likod ni Althea ang lumabas na ng kanyang opisina. Nang tumunog ang cellphone sa tabi niya ay mabilis niya itong sinagot. Hello? Nagawa mo ba yung pinapatingnan ko sa yung record? Hindi kumbinsido si Kenzo na nagtungo si Althea ng hospital nung araw na nahimatay ito. Wala naman siyang planong masama. Gusto niya lang masiguradong kalusugan na kaibigan. Sir, na-check po namin ang record ng lahat ng pangalan ng hospital na sinasabi niyo sa amin. Pero ni isa po dito wala pong recent record na nagpa-check up sa kanila, si Mrs. Althea Luxin Salmeda. Sige, salamat. Ganun pa man ang nalaman, hindi magawang tanungin ni Kenzo si Althea nang bumalik ito. Panay lang ang sulyap niya sa babae. Alam niya, naniniwala siyang may ibang dahilan kung bakit nagsisinungaling sa kanya si Althea. Kung ano man iyon, dapat niya rin itong igalang. Hindi kailangang alamin niya lahat ng tungkol dito. Kailangan ba talagang kasama ako, Kenzo, sa business meeting? Tanong ni Althea nang paalis na sila ng building. Sinabi lang sa kanya ni Kenzo na kailangan nilang pumunta at kasama siya. Oo, wala kasi akong kasama. Kailangan kita doon. Naalala ni Althea na wala nga pala si Ruby, ang secretary ni Kenzo, kaya malamang siyang isasama. Ipinagkibit na lang niya ito ng balikat. Hindi rin naman tayo magtatagal. Hindi na lang kumibos si Althea kahit pa. Tamad na tamad siyang lumabas. Gusto na niyang umuwi at humilata. Tanghali pa lang iyon. Halatang nanibagong katawan niya sa pagbabalik trabaho. Okay. Hindi na nagtaka at nagulat pa si Althea nang serensat ang sekretary to si Briting abutan nila sa venue ng meeting place. Formal na lang siyang bumati sa kanila, total, tungkol naman sa trabahong pinunta nila doon at hindi kung ano. Gamit lang ako ng banyo, paalam ni Althea at umalis na sa table nila. Pagbalik ni Althea sa table ay tapos na mag-discuss sa pag-uusapan si Kenzo at Renz. Hinintay na lang ang pagbabalik niya ng table nila para makaalis na. Naunang bumalik si Althea ng Marquez Designs. May pupuntahan pa kasi si Kenzo at hindi na kailangan ito ng kasama. Agad ng dilat ang mga mata ni Althea nang pagbalik niya ng opisina ay nasulyapan niya si Ruby. Akala ko ba suspended siya? Mahinang bulong niya habang tinatago ang sarili sa may pintuan para lang huwag kagad makita ng babae. Hindi duwag pero ayaw niya lang na magkagulatan sila ng bruhildang katrabaho. Ang unfair no? Suspended pero nakabalik siya kaagad after lang ng ilang days. Si Margo na mula sa likod ni Althea. Hindi niya na malayang lumapit. Iba talagang kapit kay Sir. Napakalakas. Napaigtad sa gulat si Althea. Nahihiya niya nilingon ng babae. Initian lang naman siya nito. Bahagyang tinapik sa kanyang balikat. Ano bang nangyari? Bakit nandito siya kaagad? Ilang araw pa lang Sabi isang cut-off. Hindi ko rin alam Siguro sa Sir na lang ang tanungin mo about doon mamaya pagbalik. Iniwan na siya ng babae at pumasok na sa loob. Sinumpa ni Althea na hindi na siya magpapaapi. Lalaban siya ng patas sa babae ito kahit paanong sasabihin nito sa kanya. Ngipin sa ngipin, kumbaga. Isang hindi kilalang lalaki ang pumasok sa loob ng opisina at lumapit kay Ruby. Nabidabidahan na naman ang aura. Sino po sa inyo si Miss Althea? Nakuha noon ang atensyon ni Ruby. Gumalang mata nito sa paligid, hinahanap na si Althea. Bumalik na si Althea? Malakas nitong tanong. Oo, kanina lang umaga. Sinama na Sir si meeting kaya hindi mo nakita. Tapos na palang mag-take a rest ang prinsesa ng ating kumpanya. Iba ang dating ng sinabi niyang iyon. Ano po, kayo po ba si Miss Althea? Lapit na lalaki kay Ruby. No, napakalayo na itsura ko sa kanya. Maarte nitong sagot. Walang nagawa si Althea kung hindi humakbang papasok at magpakita sa kanila. Ako po yon. Bakit? Pinapasabi ni Mr. Marquez na kailangan mo sumama sa sekretary niya. May pupuntahan daw kayong event. Alam na raw po ito ng sekretary niya, kaya sa'yo na lang niya pinapasabi. May inilahad itong envelope. Lumapit si Ruby at kinuha yun sa kamay ng lalaki. Right, kaya nga na-leave kagad ang suspension ko. Nang dahil sa project na to. How lucky I am, hindi ba? Hindi kaya ni Sir na wala ko dito. Hinarap niya pa si Althea na hindi nagpakita ng katiting na pakialam. Makikipag-cooperate lang naman this time ang Marquez Design sa Mondragon Group. At Althea, gusto kong malaman mo na ako may hawak ng project na to. Kaya ngayon pa lang binabalaan na kita na wag mong sisirain. Harap-harapang umismid si Althea at pinaikot ang mga mata. Kahit pa nakita yun ng mga katrabaho nila, humalokip-kip din siya. Bakit? Si Ruby lang bang may karapatang gumanon? Humarap na rin siya kay Ruby na ginawang pamaypay ng gagang envelope na hawak. Secretary Ruby, bakit ko naman sisirain ang project na yon? Hindi mo naman ako kagaya na mahilig manira ng gawa ng iba
at magpahamak ng mga kasama. As long as hindi mo rin ako pinapahamak, wala kang kahit anong masamang ginagawa sa akin. Asahan mong nasa likod mo lang ako, nakatayo. Sinusuportahan ka. Aba at nagbakasyon ka lang ng ilang araw ay natuto ka na sumagot-sagot ng harapan sa akin. Ano bang pinagmamalaki mo? Mayabang ka na porket nakatikim ako ng suspension ha? Iba ka rin, Althea. Agad na pag-iinit ng ulo nito ni Ruby. Oops, tingnan mo na, ang init kaagad ng ulo mo. Ano bang laman yan? Puro usok. Ang bilis mo naman magliyab. Wala pa akong ibang ginagawa at sinasabi niyan ha? Sinasagot ko lang naman ang mga sinabi mo. Baka kasi sabihin mo dinidedma kita. Sana nagets mo, Ruby. Binabalaan lang kita, Althea. Ang dami mo na kagad sinasabi. Iba ka talaga, ang kapal ng abog mo. Saan ka humugot ng lakas ng loob, ha? Pinalisikan pa ng mata ni Ruby si Althea bago ito tuluyang tumalikod at tumalis. Mabigat ang mga bawat bagsak ng mga paa palayo. Hinila si Althea ng isa sa mga ka-work papuntang gilid. Althea, alam mo na ba kung bakit si Ruby ang pupunta doon at hindi ang ibang employee? Kuryosong mga matang umiling si Althea matapos yung ilibot sa kanyang paligid. Busy na ulit sa ibang bagay ang mga katrabaho niya. Hindi bakit nga ba? Dapat nakasuspension pa siya Kaso ayun nga't kailangan siya ni Sir. Lumingaling nga pang babae bago sumagot sa mga sinabi ni Althea. Kamag-anak daw ni Ruby ang boss ng Mondragon Group, yung bagong company. Kamag-anak? Talaga ba? Kaya naman pala. Sandali, anong klaseng kamag-anak niya ba? Tiyuhin daw. Hindi ko rin sigurado kung totoo ba yung sinabi ng mga katrabaho natin. Tumangutang lang si Althea, malalaman din niya kung anong connection ni Ruby doon since kasama naman siya sa babaeng makipagkita dito. Siya na lang ang tutuklas. Okay lang, malalaman ko rin. Sasabihan kita. Oo nga, balitaan mo ko ha? Nagkibit-balikat lang si Althea. Hinintay na lang na tawagin siya ni Ruby para sa oras ng pag-alis. Hindi rin naman nagtagal iyon. Sinundo siya ng babae sa table niya mismo para umalis na sila Althea. Anong ginagawa mo dito? Mabilis na napabaling ng tingin si Althea sa pinagmula ng boses. Nakita niya si Eleanor doon. Agad na bumaba ang tingin niya sa tiyan nito. I did not expect to meet you here. Tinalikuran siya ni Althea. Wala siyang panahong makipag-usap. Ayaw niya magpaka-stress sa babaeng ito dahil baka hindi niya mapigilan na sarili at makalimutang buntis ang kaharap. Mabilis sinawakan siya ni Eleanor sa braso na kagad naman niyang hinila upang bawiin mula dito. Huwag mo nga akong hawakan, Eleanor. Akala ko ba naging malinaw na sa'yong hindi ka magpapakita sa harapan ko? Sabi ni Renz. Ano tong ginagawa mo ngayon? May paghawa ka pa? Irritableng tingin sa kanya ni Althea. Huwag mo kong talikuran, kinakausap pa kita. Ano ba? Sinabi ng bitaw Pandidilat niya sa babae nang kapangan naman ito ng takot. Nandito ako para magtrabaho, hindi para harapin ka. Kung may gusto kang sabihin sa akin, hintayin mo matapos ako. Mag-usap tayo mamaya. Papasok na sana sa loob si Althea dahil ang paalam na niya gagamit na siya ng banyo. Tutal, wala pa rin naman doon ang hinihintay. Ngunit tinablot siyang muli sa braso ni Eleanor. Anong mamaya pa? Ngayon tayo mag-usap. Ano tong sinasabi mo na kasalanan ko nangyari sa'yo kamakailan? May ebidensya ka ba? Hindi ba wala naman? Binigay ni Althea ang lahat ng lakas niya tinulak sa Eleanor papalayo. Kung hindi ito nakahawak sa gilid ng pader, ay paniguradong natumba to. Maarteng napahawak siya sa tiyan. Ngumuwi ang labi na parabang nasaktan. Gusto mo bang mas malala pa dyan ang abutin at maranasan mo ha? Hindi ka marunong makinig. Sinugod siya ni Althea kaya naman bakas ang takot nung matras ito't umayos ng tindig. Hindi sukat akalain na magagawa to ng babae. Hindi mahulaan ni Eleanor kung saan nanggagaling ang tapang ni Althea upang sugurin siyang bigla. Walang hiya ka talaga. Ano bang pinuputok ng butsi mo, Eleanor? Hindi na napigilan ni Althea ang sumigaw doon. Natigilan si Eleanor na napahawak na rin sa dibdib. Hindi na nga kita dinawit sa pagsampa ng kaso, hindi ba? Ano ba tong kinakagalit mo na kung tutuusin ay kaya kitang ipakulong kasama ng mga kasabwat mo? Ako nga dapat yung nagagalit ngayon Hindi ka makapaghintay? Malapit nang matapos ang proseso ng annulment. Ano pa bang kinakatakot mo ha? Ang palitan ka ni Renz? Magkakaanak na kayo, hindi ba? Hindi ka nun papalitan unless merong maling makita. Unless hindi siyang ama ng dinadala mo. Sunod-sunod na napalunok ng laway sa Eleanor. Hindi makapaniwala sa tapang pinapakita ni Althea. Dati kasi, kayan-kayanan niya lang ito apihin at tirakan ng buong pagkatao. Subalit ngayon parang hindi na niya magagawa yon.
Alam mo sa sarili mo kung anong gagawin mo. Hindi mo na kailangan pang mapanggap na wala kang alam, Eleanor. Tayong dalawa lang din naman ang nandito. Hindi mo kailangang matakot at saka mahiya kung may aaminin ka man. Naging malikot ang mga mata ni Althea. Walang ibang mga taong pagala-gala sa banda doon. Harap yun ang kabilang entrance ng venue. Anong pinagsasabi mo, Althea? Sa tingin mo nanalo ka na? Sa tingin mo'y nasira mo ng relasyon naming dalawa ni Renz? Bahagyang ngumisi sa Althea. Tawang-tawa na sa mga pinagsasabi ni Eleanor na parang isang hibang. Makinig kang mabuti sa mga sasabihin ko, Althea. Kaming dalawa ni Renz, never mo na kami mapaghihiwalay. Bakit? Dahil mahal na mahal ako ni Renz at hindi lamang yun. Magkakaroon na kami ng anak na hindi mo kayang ibigay sa kanya. Wika pa nitong hinaplos ang tiyan. Pinagmamalaki ang pinagbubuntis nito. Ano namang pakialam ko? Wala naman akong pakialam. Kahit anong gawin niyo o anong isipin mo. Di sige, isaksak mo siya sa baga mo. Kasi baka mamaya bigla ka naman niyang iwan. O kaya gusto mo itago mo siya sa ilalim ng saya mo. Sige ka, ikaw din. Baka mamaya makawala siya sa'yo. Tapos ako na naman ang sisisihin mo sa nangyari. Ako na walang kinalaman dyan. Walang imik na tinilikuran na siya ni Eleanor. Ngunit agad din naman niya itong lumingon, hindi pa man nakakalayo sa kanyang babae. Binabalaan din kita, Althea. Akin si Renz. Saka lang siya isaksak mo yan sa dyan sa kakote mo. Hindi mo ko kilala. Marami akong kayang gawin na paniguradong pagsisisihan mo sa huli. Sabay na napaangat ang tingin ng nagbabangayang dalawang babae nang marinig ang paparating na grupo ng mga lalaki. Nakita ni Althea kung paano matigilan ang pinakalider noon at maburong mga mata kay Eleanor. Hindi rin nakaligtas sa kanyang mga mata ang biglang pagbabago ng reaksyon sa mukha ng babaeng kaharap na parabang bigla na lang itong nataranta. Binawi na nitong mata sa lalaki. Walang idea si Althea kung sinong lalaking iyon at kung bakit ganun na lang ang tingin kay Eleanor na parang magkakilala sila. Bakit ganyan ka kung makatingin? Wala akong masamang ginagawa. Depensa kagad ni Eleanor gayong wala pa namang sinasabi dito sa Althea. Ano sinasabi mo dyan, Eleanor? Para tumingin lang ako, binigyan mo na kagad ng kahulugan? Hindi mo ba kilalang lalaking yon? Malamang ako, kilala ko. Si Mr. Mondragon yon, ang boss ng Mondragon Group. Anong klaseng expression mo yan ha, Althea? Wala ka talagang alam. Tanga! Pilit na tinago ni Eleanor ang kabang lumalamon sa kanyang buong katauhan. Napakurap-kurap na si Althea, ibang pakiramdam niya sa sinasabi ni Eleanor. Hindi niya ma-explain pero aligaga ang babae sa presensya ng lalaking yon. Wala naman ako ibang sinasabi At anong klaseng expression na mukhang gusto mong makita? Ikaw masyado ka namang kabado. Anong kabado pinagsasabi mo? Ang weird mo talaga kung makatingin na parang may masama akong ginawa porket kilala ko siya? Malamang normal na kilala ko mga sikat na tao sa bansa. Magkaiba tayo ng estado sa buhay. Well, ano pa nga bang asahan ko sa'yo na walang kahit ni isang koneksyon? Hindi mo pa rin maintindihan kahit ni ilang beses ko pang ipaliwanag. Mahabang litanya ni Eleanor, natawa lang si Althea. Kahit anong estado pa niya sa buhay, hindi pa rin mababago noon ang katotohanan ng sabit pa rin siya. Kabit ng taong may asawa na kasalukuyang kaharap niya. Gusto niya pa sanang isampal yun sa babae pero wag na, masyado nang mahaba. Sinipat pa siya ni Eleanor mula ulo hanggang paa. Umiling-iling pa ito na parang dismayado sa mga sinabi niya. Makaalis na nga dito, nagsasayang lang ako ng laway at oras sa'yo. Nagmamadali na itong tumalikod pagkasabi noon na para bang kailangan niyang gawin yon bago pa makakitang ibang tao sa kanya. Napahawak na sa baba niya sabay tagilid ng kanyang ulo si Althea. Pinagmasdan pang likod ng nagmamadaling babae na para bang meron tinitakasan sa lugar na yon. Maling tao bang nakita niya? Pinagkibit balikat na lang to ni Althea. Bumalik na siya sa loob ng resto dahil masyado na siyang natatagalan. Naroon na si Kenzo pagpasok niya na ang buong akala niya'y hindi pupunta. Kung kaya naman siyang pinasama nito ngayon kay Ruby. Uncle Domingo, ito po yung boss ko si Mr. Marquez. Siya pong sinasabi ko sa inyo noon pa. Proud na pakilala dito ni Ruby na halos abot sa tenga ang ngitin animoy boyfriend ang pinapakilala. Gaya na sabi ko, Uncle, sobrang talented ni Sir. Inilahad ni Kenzo ang kamay niya sa lalaking sa tansya ni Althea ay nasa early 30s na ang edad. Kung titignan ay mas bata pa itong tingnan kung hindi lang nakakunot ang noo. Nice to meet you, Mr. Mondragon. Tumango lang ang lalaki at ngumiti. Tinanggap ang kamay ni Kenzo. Naburo ng mga mata dito ni Althea. Ito ang lalaking nakita niya kanina na sinasabi ni Eleanor na kilala niya. Nice to meet you too, Mr. Marquez. Nanatiling nakatayo lang doon si Althea. Hinihintay na matapos sila sa ginagawa. Walang ano-ano'y naburong mga mata ng lalaki sa kanya nang mapansin itong bulto niya. Umangat ang gilid ng labi nito.
Bagay na kagad doong napansin ni Ruby, umismid ang babae. Hindi siya papayag na kausapin ito ang tiyuhin. Humakbang na siya papunta sa harapan upang humarang sa harapan ni Althea at Domingo. Na hindi nga ito nagabala pang ipakilala si Althea na kung tutuusin ay bahagi din ng project nila. Uncle Domingo, please maupo na kayo. Luto ng pagkain at ilalabas na mula sa kitchen. Sige Ruby. Bago maupo'y muling sumulyap si Domingo kay Althea, sa isip niya parang pamilyar sa kanyang babae, kaya pilit niyang inaalala kung saan ito nakita. Napangiti siya nang maalalang nakita niya na ito sa labas kanina, kausap at kasama ni Eleanor. Isang sulyapang tinapon niya sa babae. Bago harapin si Kenzo na nakangiti pa rin, tahimik na naupo lang si Althea sa gilid. Pinilit na huwag gumawa ng anumang ingay upang huwag nilang pansinin. Sinulyapan lang siya ni Kenzo at nginitian, pagkatapos ay bumaling na rin sa kausap. Pinasimulan ni Ruby ang usapan ng dalawa, karamihan dito'y galing sa kanya upang i-build ang tulay na namamagitan sa tiyuhin at sa boss niya. Makikita sa hilat siya ng mukha ni Domingo na interesado naman ito sa project at kumpanya. Pandaka-daka nagisulyap ni Ruby kay Althea na nanatiling tahimik lang naman. Nag-aalala na baka agawin na naman itong spotlight na dapat ay sa kanya lang. Bagay na hindi naman nangyari dahil sa pinangatawanan ni Althea ang sinabi niyang hindi siya makikialam. Hindi siya sasawsaw at mananatili lang sa likuran. Ihahatid na kita sa labas, Uncle Domingo. May sasabihin pa po kasi ako sa'yo. Offer ni Ruby matapos kumain at mapag-usapan ng lahat. Sige Ruby, ikaw ang bahala. Tumayo ng lalaki at ganun din si Kenzo. Muling nagpaalam sila at nagpasalamat sa pagkikita. Para naman magbigay ng galang ay tumayo na rin si Althea. Nakahinga na ng maluwag dito si Ruby. Mukha kasing hindi naman interesadong tiyuhin sa presensya ni Althea. Subalit ang sumunod na ginawa nitong paglingon kay Althea ay hindi niya inaasahan ni Ruby. Lalo na doon ang naging litanya na halos ikawindang ni Ruby. Miss Luxine, why don't we exchange contact information? Just in case hindi ko matawagan tong si Ruby, ay may iba akong choice. Pwede naman yun, hindi ba? Tanong nito kay Althea. Lumipad ang tingin ni Althea kay Ruby. Hindi niya rin inaasahan ang sasabihin niya na lalaki. Umiling si Ruby kay Althea. Ibig sabihin huwag niyang ibigay ang gusto ng tiyuhin, pero dahil kaaway niya ang babae at gusto niya itong asarin, kumuha siya ng business card sa bulsa ng bag at inabot yon kay Mr. Domingo bilang sagot dito. Walang problema Mr. Mondragon, matamis na ngiti niya na panasinadya niya. Sabay lingon kay Ruby. Puno na pagbabanta ang mga mata ni Ruby binaling kay Althea. Hindi yun pinansin ni Althea. Wala siyang pakialam kung patayin siya nito sa loob ng isipan. Ang mahalaga, nabuwisit niyang babae kahit hindi niya naman yun intensyon. Paano Mr. Marquez? Magkita na lang ulit tayo soon. Sige Mr. Mondragon, mag-iingat po kayo. Humakbang na palabas ng lalaki, sumunod si Ruby para ihatid ito. Puno pa rin ng galit ang mga matang sinilyapan si Althea bago ito tumalikod. Lihim na natawa na lang si Althea. Sino nga kaya si Domingo Mondragon? Bakit gano'n na lang ka ba ni Eleanor matapos itong makita? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.